shinare ni Harold ngayong umaga. Okay, alam niyo po, napakaganda nung kanya pong sinabi that you can choose to step on your blessings anytime you want to. Ibig sabihin nun, po pwede mong piliin palagi na ikaw ay humakbang sa iyong pananampalataya sa oras na ninais mo. Amen? Kaya, and the Bible is always very clear, sabi doon, blessed are those who give than those who receive. Kaya po tayo, palagi po natin piliin that we are always in the giving. Okay? In the giving position. Sino po dito yung nabe-bless ka, na masaya ka dahil ikaw yung nagsesend ng remittance sa mga family mo? Hindi po ba? Mas may joyful tayo. Iniingatan nyo yung ating kalusugan. And then, gumaganda ka pa. Di ba? Yung palikmata mo, maganda na ngayon. Di ba? Amen. Hallelujah. Because God has given His word that we are blessed. Those who give are blessed than those who receive. Amen. Kaya palagi po tayo doon sa giving position. Palagi lang tayong sunod na sunod sa ating Panginoon. Let's always be consistent, tulad sinabi ni Apostle. At saka tatlo pong word yung matunog na matunog sa ating po pag-aaral. Consistency, upgrade. Okay, so sino po dito yung telepono pa, 3210 Nokia. So wala na, nag-upgrade na po tayo. So it's the same thing with our faith. Upgrade din po natin yung ating po pananampalataya. Upgrade po natin yung ating po pag-worship. Upgrade po natin yung ating po pag-aaral ng salita ng Diyos. Upgrade po natin yung ating po pananalangin. Huwag yung pagka may problema ka lang, tsaka ka mananalangin. Okay? Dapat araw-araw tayo nananalangin. Bakit po? Ano po ba ibig sabihin panalangin? Panalangin po is developing our relationship with God. Yun po yung pinaka-number 1 na dahilan kaya po tayo nananalangin para mas lalo pa po tayo mapalapit kay Lord. Tama po ba yan? Amen. Sino po dito yung merong asawa, di po ba, boyfriend, di po ba, o family po natin, mahal po natin sa ating pong buhay, we keep on communicating with them. Tayo po ay patuloy na nakikipag-usap po sa kanila. Bakit? Because we want to maintain or as much as possible, we want to develop our relationship with them. So it's the same thing with our God. Kaya upgrade mo na. Sabi mo sa kanila, upgrade mo na. Okay, upgrade mo na ang relationship po na sa Panginoon. And then another word po na matunog during our revival nights, yung word na pruning. Yung pruning po, ginagamit po yun sa mga halaman. Okay, ano po ibig sabihin po noon? Yung merong kang tinatabas, siyempre, may mga halaman din po kami, ano po, pagka yung leaves, medyo nagbabrown na, siyempre, ugupitin mo na yun. So sa mga puno, ganun din, hindi po lalago ng husto ang puno kung meron pong mga patay na sanga. Okay, mabuti na lang, buhay na sanga tayo. Okay, amen. Tayo ay pinupurun lang ng Panginoon. Ibig po sabihin yung nais niya na tayo pa ay mas lalo pang yumabong. Hindi yumabang, yumabong. Ibig sabihin nun ay maging fruitful. Okay, dahil lang nais ng Panginoon, kaya tayo ay kinukorek po niya para tayo ay mas lalo pang maging mabunga, maging maayos ang ating buhay. Amen? Hallelujah. So bago po tayo mag-declare, I just want to invite Adrian. Meron po siyang gustong i-share na testimony sa umagang ito. Amen. Biglang umasim ang mukha. Okay. Ano yung natutunan mo? Opo, yun po. Sinabi po ni tita ngayon lang sa akin. Kailangan ko doon. So, gusto ko lang po magpasalamat una. Sino po yung mga na-bless nung pagdating po nila Apostle? Yung mas malakas po, yung mga na-bless po nung pagdating nila Apostle. You know, sometimes, kailangan pa dumating ni Apostle para lang mapalo tayo to reroute our ways every day, di ba po? So, gusto ko lang pong ipagpasalamat, like, na before po kasi last month, ay 1 month po ako halos di nakapag-church. So, parang di niyo po ako makita ng isang buwan. Isang araw lang ata ako nakapag-church dahil nga po sa schedule ko. So after po noon, nagkaroon po talaga ako ng, parang ayoko talaga makipag-usap, something na ganon. Kasi nga po, di nga po ako nakakapag-church. And then, lahat ng mga nagchat-chat sa akin, hindi ko talaga nire-replyan, mga ganong senaryo. So, isang beses, kasi pumupunta ako ng work, ay panghapon ako 1 to 9, pumapasok ako 2 hours early before ng work ko. Like 10:30 nasa bus na ako, 11 nasa work na ako. Every day yun. Kahit umaga ako, 8 nasa work na ako, 10 ang pasok ko. So, maaga ako. Ang naisip ko nung time na yon na parang pag naupa-upo ako sa isang namin sa trabaho, and then napaisip ako na lagi ako nakakareklamo sa trabaho. Sa mga kasamahan ko, naiirita ako sa mga sinasabi nila something na, ano ba itong mga to? Parang ganon. And then one time, nagsabi ako sa group chat namin na,
parang how can you be na maging maayos tayo magtrabaho. Wala tayong guest complaint, but we always have the complain. Tayo yung nagko-complain every day. Kinausap ko yung supervisor ko na teach us how to be grateful, sabi ko sa kanya, not to be a complainant. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas ng loob ko para kausapin ko talaga yung supervisor ko. But nung sinasabi ko sa kanya yon, naisip ko din na parang ganun din ako. So, yung point lang noon, meron akong dalawang nagrema talaga nung dumating si Apostle, yung first night ko dito, is like, talagang kinikilabutan ako, as in talagang nasa likodan lang ako. But in my mind and in my heart, alam ko na may kailangan akong baguhin. And then, nagrema sa akin yung una is like yung focus, and then, kasi yung nakalagay kasi sa atin sa is looking backward and moving forward. So, I'm always focusing sa backward. Bakit baliktad? Parang ganon. Dati na akong ganito. So, we need to move forward. Bakit nagbaliktad? Yung dapat na pupuntahan mo, bumalik ka. Parang you're not looking backward. You're moving backward and looking forward. Baliktad. So, anong ginawa ko noon? Kinausap ko yung supervisor ko. I talked to my co-employees sa floor namin, sa hotel po. Tapos, yun, naintindihan nila about parang pare-parehas kaming nakaintindi about dun sa, kasi sinabi ko sa kanila yung naging preaching. Sometimes nagpapasa ako ng mga verses sa may group namin, although puro Chinese sila, dalawa lang kaming Pilipino. So, hindi ko alam kung naintindihan nila yon. Tapos, nagpa-post ako sa WeChat ng activities natin dito. And then, yung mga supervisor ko, they liking it, nag-heart sila doon, and somehow, kailangan lang natin mag-move para hindi natin kailangan sabihin mismo sa kanila personally kung ano yung ginagawa natin in our lives. So, ang sinabi sa akin ni Apostle nung nasa likod ako, kaya mo yan, you're having trouble sometimes, but you need to just move forward kasi hindi ka namin minold like this, parang ganon. So, isa yon na mag-focus tayo not on our backside, but yung moving forward. Kasi lahat tayo may kasalanan. Walang tayo matatanggi na wala tayong kasalanan. But every day, we need to thank God na yung grace niya, kahit na hindi tayo ganun ka-straight, we still have the grace of God na mabago yung kailangan kailangan baguhin. And then yung last na lang yung pruning nga na sinasabi ng marami na sabi nga, ang pruning kasi is kailangan to cut. Ayun kasi po, Pastor, yung parang sa may puno po na kinakat yung mga branches para matanggal na yung And then, sabi nga ganon ni Pastor kanina, kailangan natin na palitan yung natanggal. So, same with yung sinabi ni Apostle Sara na pag tinanggal mo na, wag mo nang ibalik. Kasi pag binalik mo kasi siya, buong tree yung masisira. So, yung una kong ginawa noon, I cut my mga connections na hindi talaga tama, na feeling ko nag-aano sa isip ko na, wag ka na muna mag-church, ganito na lang muna. Kasi nga, sobrang pagod doon, something na ganon. So, kailangan mo lang talaga siyang paglabanan. That's the main point na kailangan natin gawin. You need to trust na the Lord give you strength para hindi lang sa trabaho mo, kundi para lang din magpuri sa Kanya. Thank you po. Amen. Thank you. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hindi po prepare yan. Amen. Kaya sabi mo sa kate mo, kaya kung ano yung tinanggal mo na, wag mo nang balikan. Hindi po ba? Kasi wala ring mangyayari kung hindi tayo po pwede mag-move forward isang hakbang. And then, ang patras mo naman, 3. Hindi po ba? Wala ka mararating, kapatid. Kaya kailangan magising na tayo. Hindi po ba? Napakaganda po ng mga revelation po sa atin. Kaya kung gusto po natin na meron po tayong marating na malalaki, hallelujah, tayo ay lumakad ng ayon sa gusto ng ating po Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, let's all stand up once again. Tayo pong lahat ay minsan pa tumayo. Let's continue to declare who we are in Christ. Ngayon pa, na alam natin na meron kapangyarihan ng ating po mga dinideklara. Amen? So dapat po, palagi po nating sanayin yan. Hindi lamang po sa church, hindi lamang po pagka meron po nag-encourage po sa atin, dapat matutunan po natin yan on a daily basis. Sa araw-araw, that you will continue to declare good things. Yung mga magaganda lang, kapatid, huwag na yung mga pangit. Okay? Hallelujah. Kasi po, pag pangit din na magiging outcome. Pagka maganda, siguradong-sigurado, panampalatayanan mo, magiging maganda ang outcome. Okay? So once again, let's declare na malakas, may pananampalataya. In Christ, I am blessed with God's unconditional love.
forgiveness of all my sins, and the gift of salvation. In Christ, I am blessed with the joy of the Lord, divine protection, and supernatural provision. In Christ, from His abundance, I receive one gracious blessing after another to be a blessing to others. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the righteousness of God and the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom, knowledge, understanding, and hunger for God's Word. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful opportunity of being with your presence and being with your people. Maraming salamat dahil alam namin sa umagang ito ay meron ka na namang ida-download sa amin, O God. At kami po'y naniniwala that as we look backward with gratefulness, na punong-puno ng pasasalamat sa lahat-lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming pong buhay, we will always be moving forward, O Lord, hallelujah, sa aming pong magandang kinabukasan at sa aming pong pinagpalang destinasyon. Once again, Lord God, guide me and allow your Holy Spirit to speak through me mightily, that there will be, that all of us, Panginoon, sa umagang ito ay may empower, hallelujah, and will be anointed. At kami po ilalabas sa lugar na ito, Panginoon, ng mas malakas kaysa sa dati. We thank you, we honor you, in Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Sabi mo nga sa katabi mo muna, move forward na tayo, kuya. Okay, amen, hallelujah. So today po, we will talking about moving forward like Jesus. Okay, dahil ang ating po Panginoong Jesus, He never moved backward. Tama po? Kahit na alam niyo po yung kanya pong daraanan, merong mga tao na mang-iinis sa kanya, merong mga taong hindi mag-agree sa kanya, meron po mga tao na mananakit po sa kanya, may mga tao na didibatihin siya, meron po mga tao na kung saan hindi po naniniwala na siya ay Diyos, hindi po naniniwala na siya po yung Messiah. Pero ano pong ginawa po niya? Nag-move backward po ba siya? Nag-move forward lang po siya. Amen. So it's the same thing with our life. Alam niyo po, sa buhay po natin, marami po tayong mga magiging struggle. Marami po magiging mga pagsubok. Marami po tayong magiging downfall. Pero marami mga tao na hindi po mag-agree sa iyo. Pero tuloy-tuloy lamang po tayo. Amen? At magagawa lamang po natin yan if we will continue to move forward like Jesus. Amen? Bakit po? Paano po tayo mag-move forward like Jesus? Okay? So, ang buhay po ng Panginoon ay progressive. So it's the same thing, ang nais ng Panginoon sa buhay po natin, tayo rin po ay umaangat at umaasenso. Amen? Kaya dinideklara ko yan na sa umagang ito, ang buhay mo hindi na magiging katulad ng dati. Nang buhay mo ay aangat, ang buhay mo ay aasenso, ikaw ay babait ng babait. Amen? Hallelujah, praise God. Kaya po napakahalaga na palagi po nating isipin na tayo po ay lumakad ng ayon sa kagustuhan po ng Diyos. Amen. And I declare that God will put you on display one day. Nang buhay mo na dati, minamaliit ka lang, iaangat ka ng Panginoon. That people will be looking up to you. Uy, ba't nangyari? Ba't nangyari yung mga bagay na yun? Hindi man po nila malaman, hindi man po nila maintindihan, pero alam mo, nang buhay mo ay nagbago, ang buhay mo ay inangat dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, move forward na tayo, kapatid. Okay? So bakit po napakahalaga that we have to move forward like Jesus? Unang-una sa lahat, He is the perfect example of how we should live and navigate our lives here on earth. Napakahalaga po na dapat po siya po yung palagi po natin tinitignan bilang example ng ating pong buhay. Hindi po yung mga nag-aarte-arte sa TikTok,
Hindi po yung mga nag-arte-arte sa Facebook o sa YouTube. Siya po yung dapat po natin palaging tinitignan bilang magandang ehemplo ng ating pong buhay. And then let's align ourselves with God's plan for our lives. Sino po yung naniniwala na mas maganda ang plano ng Diyos sa iyo kaysa sa plano mo sa iyong buhay? Amen. So mag-ano na po tayo, i-align po natin ang ating pong plano. Panginoon, ito ba talaga yung plano mo sa aking pong buhay? Panginoon, kung hindi ito, turuan mo ko na lumuhis ng landas at umayon sa plano mo sa aking pong buhay. Amen? Sabi ito, and then for our lives and actively participate in the redemptive work in the world. Nais ng Panginoon na maligtas po ang mga kaluluwa, ang mga naliligaw na kaluluwa. Kaya dapat po, let's continue to join Him. Patuloy po tayong lumakad. Patuloy po tayong makiayon sa magandang plano ng Diyos sa mundong ito. And then, of course, moving forward, there will be challenges ahead of us. Sabi dito, it challenges us to step out of our comfort zone. Ano po yung ibig po sabihin ng comfort zone? Comfort zone yung kung saan convenient ka na. Yung masaya ka na sa nangyayari sa buhay mo. Di ba? Maganda naman ang buhay ko, okay na, makakaayos ako, maganda ang pamilya ko, maganda ang aking trabaho, amen, may savings na ako, okay na yun. No, hindi okay yun. God wants you to do something even better sa buhay mo ngayon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po si Paul, tinanong niyo po si Apostle, Apostle, bakit ganyan? Ganda-ganda na ng buhay ninyo, nagseserve pa rin kayo. Di ba, nagpupunta pa rin kayo kung saan-saan. Okay? Bakit? Kasi nais po niya na mai-align, nais po niya na lumabas sa kanya pong comfort zone para po magsilbi sa ating pong Panginoon. And he really rely on God's strength. Siya po ay talagang siya po ay umaasa lamang sa kalakasan po ng Diyos. Just imagine yung ating pong gawain na 4 nights. Hindi po madali po yun. Okay? Galing po siya ng Hong Kong and then afterwards balik siya dito para sa ating pong anniversary. Kahit na po kahapon po meron po kaming online meeting together po ng mga pastor all over the world. Ano po yun? Alas 10 hanggang 11. Then maya nakikita ko na naman siya, nagpipreach na naman doon sa isang church around 3 o'clock I think. Sabi ko, grabe ang strength ni Apostle. Hindi po ba? Kaya po, when we step out of our comfort zone, hallelujah, God will give you an extra strength. Manampalataya ka kapatid, hallelujah, bibigyan ka ng Panginoon ng kakaibang kalakasan. Okay, kaya wag po nating isipin, 12 hours na ako nagtatrabaho, pagod na ako. Basta, inuna mo ang Panginoon, bibigyan ka niya ng kalakasan na hindi mo nalalaman kung saan nagmumula. Amen? Hallelujah. Kaya po, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pang-sabi dito, and it deepens our faith. Alam niyo po, minsan po, bakit po tayo minsan nalulungkot? Araw-araw, nag-church ka naman. Di po ba? Nais po ng Panginoon na tayo ay gumawa pa ng mga bagay para sa Kanyang ikaluluwalhati. Kinakailangan lumalalim po yung ating po pananampalataya. Hindi po tayo tabla-tabla. Ako basta tabla-tabla lang ako. Mag-church, mag-offering. No. God wants you to deepen your faith. Nais ng Panginoon. Isa po yan sa plano ng Panginoon. Bakit po pa tayo nabubuhay pa? Di po ba? Bakit hindi ka pa kinukuha ni Lord? Naitanong niyo na po ba yon? Parang hindi nyo tinatanong, ano po? Okay. So, ayun po yun. One of the reason is meron pang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Nais ng Panginoon na mas lalo pang lumalim ang iyong pananampalataya para maibahagi mo rin sa iba. And then at the same time, ay malakaran mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay at marami pa mga tao mapagpala sa pamamagitan mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, we are blessed to become a blessing. Okay, amen. Hallelujah. Kaya wag po lamang po tayong lumapit kay Lord pagka may problema po tayo, dapat sumama po tayo sa plano ng Lord sa buhay po natin. Magpagamit po tayo sa Kanya pong plano niya sa mundong ito. Amen? Kaya if you want to get ahead of life, meron kang gagawin. Di po ba? Sino po dito yung gusto mo umasenso pang buhay mo? Meron kang gagawin. Meron ka mga bagay na iiwanan at meron kang bagay na patutunguhan. Meron pong effort on our side if we really want to move forward. Okay? So, step out of your comfort zone. Sabi mo sa katabi mo, step out of your comfort zone. Okay. And then, moving forward like Jesus, our lives become a testimony of His transformative power. Okay? So, di po ba, pagka tayo po, palagi po nating inaayunan ang plano ng Diyos sa ating pong buhay, ano po nangyayari? Nagkakaroon ka na ng pagbabago.
Di ba? Yung katabi mo, mukha lang hindi nagbago, pero nagbabago yan. Okay, amen. Hallelujah. Dati wala naman pong interest mag-church yan. Wala, nahihiya yung sumigaw ng hallelujah. Nahihiya yung magtaas ng kanyang kamay. Pero ngayon, hindi po ba, ang lakas mag-hallelujah, nakakabingi. Okay. Hindi po ba? Of course, we keep on learning. God continually transform us. Di po ba? Minsan, dududa tayo. Ano ba yung giving na yan? Di po ba? Ngayon, noon, isa lang. Ngayon, dalawa pa. Di po ba? Di po ba? Sometimes we keep on doubting. Pero alam niyo po, hindi lang po kayo yung dumaan po dyan. Ako rin po dumaan din po sa pagdududa. Sabi ko, ano ba to? Puro pera-pera pinipreach nito ah. Di po ba? Yes, true. Totoo po. Nagduda po kami. And then it comes a time, hinto ko nga yung pagbibigay ko dyan. Okay? Kasi nakikita ko pa, travel ng travel eh. Wag nagamit lang sa travel yung pera ko. Okay? Para bang yung binibigay ko ng mga 20-20, 50-50, ay makakabili ng plane ticket. Hindi mo ba? Hindi mo ba? So ito nga ako. Pero nung ginawa ko po yun, aba, nakikita ko mas nalo pa siya maraming nararating na lugar. So ibig sabihin, kapatid, hindi yung binibigay mo, hindi binibigay ko ang dahilan kung kaya po sila nakakapag-mission, kundi dahil po sa kabutihan po ng ating po Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya po, and then at the time, of course, we repent. Nagbago po kami ng isip. And then, nagtuloy-tuloy na po tayo. Doon naman po ako very proud. Okay? Bakit po? Kasi po, during the time that na inordain na po tayo, okay, naging consistent po tayo. Amen. Consistent po tayo sa ating pong tithes of tithes. Okay? Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, dapat maging consistent din tayo. Okay, amen. So, what is the importance of moving forward like Jesus? Ano pa po ba ang dahilan? It means prioritizing God's kingdom and obeying His will. Yung ba, palagi naman po yan sinasabi. Dapat i-priority po natin ang ating po Panginoon. But the question is, sumusunod ba tayo? Di ba? Kaya po it's very, very important. Kasi po pagka inuna mo ang si Lord, siguradong ang lahat, di po ba? Sa seek ye first the kingdom of God, ano po yun? I-prioritize mo siya. And all these things shall be added unto you. So the secret, ano po mga kapatid, that all things, the secret of all things is giving priority unto God and obeying His will. Obeying His will, what? Will pay your bills. Okay, amen. Hallelujah. Babayaran. And then, ano pa po? Moving forward like Jesus, it leads us to a deeper spiritual growth, maturity, and deepening relationship with God. So bakit po natin kinakailangan na magkaroon po tayo ng spiritual growth? Kasi po pagka hindi ka lumago, kapatid, ang dali-dali mong matumba, ang dali-dali mong masaktan, ang dali-dali mong mag-emote, ang dali-dali mong manisi ng tao, di po ba? Pagka merong di maganda nangyayari sa'yo, sino unang-unang sinisisi mo? Minsan sinisisi mo si Lord, minsan sinisisi mo yung asawa mo, minsan sinisisi mo yung boss mo, sinisisi mo yung katabi mo. Pero hindi po natin nakikita na minsan ang dapat po nating sisihin ay ang ating pong sarili. Di po ba, nakikita po natin pagkakamali ng mundo, pero hindi po natin nakikita ang pagkakamali po natin. Kaya napakahalaga that we have to deepen our spiritual growth. At tayo pa ay mas lalo pang lumalim sa ating po Panginoon. Alam niyo po, pagka lumalalim po tayo sa Panginoon, marami po tayong mga nakikitang bagay at mas lalo po tayong nagiging masaya. Okay? Kasi sinungalingan po yung sinasabi ng demonyo na huwag ka na magpakalalim dyan. Ako, magiging fanatiko ka lang. No. Nanakawang ka ng joy ng kaaway pagka hindi mo ginawa yung pagpapalalim sa ating po Panginoon. Amen? And then, moving forward like Jesus, we can discover and fulfill our God-given destiny. Okay? Magiging mystery po sa inyo kung ano ang inyong patutunguhan hanggat hindi po tayo lumalakad ng ayon sa ating pong Panginoon. And then, purposes that bring significance and meaning to our lives. Hindi po ba? Sino po dito yung minsan tanong, ano kaya purpose ng aking bubuhay? Ang buhay ba ay pinanganak ka, and then nag-aral ka, pinalaki ng nanay mo, and then nag-asawa ka, and then nagkaapo ka, and then matigo ka na? Yun lamang po ba ang purpose ng buhay? Of course, God has a deeper purpose for you. Di po ba? Nais niya ng bawat po sa atin ay gamitin niya para sa pagpapalawak ng kanyang kaharian dito sa lupa. That is God's purpose for you. God's purpose for us is for us to worship Him, na makilala po natin siya. Mag-worship po tayo sa Kanya. God's purpose is for us to have a church, for us to have a fellowship.
God's purpose is for us, for discipleship. Yung pong palagi po natin didi-display. Bago yung sa ating pong countdown. Di po ba? Na matuto pa po tayo, lumalim pa po tayo sa pagkakakilala po sa Kanya. And then of course, hindi naman po nais ng Panginoon na lumaling po lamang po tayo sa pananampalataya na hindi naman po niya tayo nagagamit. Of course, lahat po ng ating po nalalaman ay para po sa pagsiserve sa ibang tao. Okay? And then of course, and then after that, we will have to go to missions. Okay? Hindi lamang po sa maliit po nating church po tayo gagamitan ng Panginoon. Ako po naniniwala that one day, God will use you in other countries as well. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin pala tayo ni Lord. Okay? Alam niyo po, I have a great opportunity. This coming Thursday, after po ng service po natin, lilipad po ako ng Sorsogon. Okay, so pray for me. This is my first preaching assignment okay, outside Macau. Kasi po, napakatalino po talaga ni Apostle. Kasi po, noon nag-iimbita po siya, alam ko magre-receive lang ako eh. So, sige, bibili ako ng ticket. Sabi ko sa kanya, and then bumili na kagad akong ticket. And then sinabi sa akin nung dumating lamang po siya, Pastor, magpipreach po kayo doon. Ha? Sabi ko. So medyo pinapawisan na ako mula noong sinabi niya yun. So, purihin ng Diyos. Amen. I believe that the Holy Spirit will speak through me. Siya po yung mangungusap sa pamamagitan ko. Amen? Okay, kasi po, pagka first time, di po ba talagang nakakakaba, nakakatakot? Di po ba? Pero niniwala po ako that God is with me. Nasasamahan niya ako. Okay? Amen. So ngayon po, why moving forward like Jesus is important? Bakit po napakahalaga? Unang-una sabi po sa Colossians 1 verse 10, so that you will walk in a manner. So, hinto po. So, ano po ibig po sabihin ng walk in a manner? Ibig po sabihin ng walk in a manner ay yung pamumuhay. Pamumuhay po natin yan. Okay, sabi dito, tuloy po tayo. Worthy of the Lord. Ibig ko sabihin, ang ating pong pamumuhay ay naluluwalhati ang ating pong Panginoon. Diba? Na kahit na minsan kung ano-ano sinasabi ng tao sa'yo, pero alam mo na sumusunod ka kay Lord. Amen. Sabi dito, and then displaying admirable character, moral courage, and personal integrity to fully please Him. So, layunin po natin, okay, purpose is to please Him. Bigyan po natin siya ng kaluguran. Hindi puro sarili lamang po natin yung binibigyan po natin ng kaluguran. Okay? Alam niyo po, pagka binigyan mo ng kaluguran ng Diyos, sigurado yung kaluguran na yung binibigay mo sa Kanya, yung joy na binibigay mo sa Kanya ay magbabounce back sa iyo. Ibabalik niya sa iyo yun. Amen? Hallelujah. Kaya wag lang yung puro sarili. Okay? Wag lang yung, ito yung gusto ko eh. Di ba? Dapat ito yung masusunod. No. Kung ano yung gusto ni Lord, dapat yun ang masunod. Amen? At sigurado, hindi ka magsisisi pagka binigyan mo ng kaluguran ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan si Lord. And then, yung po mga hindi po nagpiplease kay Lord, yung hindi po nag-worship, yung puro sarili lamang po nila ang kanila pong iniisip, hindi po sila namumunga. They became fruitless. So ano po yung bunga po natin? Unang-una sa lahat, bunga ng ating pong karakter. Ano pa po yung bunga? Bunga ng ating pong, pagka ikaw ay mabunga, ang dali-dali mo makaakay ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Yun po yung mga bunga. And then, ano pa po yung bunga? Yung bunga ng ating pong finances. When you are fruitful, para bang ang dali-dali, hindi ka na nagkakaroon ng utang, hindi ka na naghahanap ng uutangan. Di ba? Ikaw na ngayon yung inuutangan. Di ba? Ikaw nang inyong, God is blessing all areas of your life. Blessed ka sa ministry, blessed ka sa family, blessed ka sa trabaho, blessed ka sa finances mo. That is the kind of fruits that God wants to see in your life. Yun po yung bunga na nais ng Panginoon na makita po sa buhay ng bawat sa puso atin. So, paano po yun? Of course, balik po tayo. Please Him. Bigyan po natin siya ng kaluguran. Sabi dito, bearing fruit in every good work and steadily growing. Steadily growing. Pagka sinabi pong steadily, consistency po yan. Okay? Hindi yung nagbasa ka ng Bible ngayon and then next week na uli. Okay? Hindi yung nag-send na nga si pastor ng devotion ngayon, tinamsap mo lang and then di mo naman binasa. Sabi mo sa kanya, buti na lang, hindi tayo yun. Okay? Amen? Di ba? Bakit po?
bakit po ninanais ko na palagi na kayo na i-feed ng Word of God? Para po yung mga nanay usually yung mga nanay dito si Girlie, naging nanay po. Di mo pagka yung baby, pag pinakakain mo na ng gerber yan, di ba yung baby niluluwa minsan? And then ano pong ginagawa ng nanay? Sinasandok ulit, sinusubong muli. Hindi po ba? So it's the same thing with your pastor. Okay? Palagi niyang kukunin, i-scoop muli at isusubo muli sa inyo para kayo ay kumain. Amen? Okay? And then steadily growing in the knowledge of God. So dapat po steady. Consistent po tayo. Okay? Wala po nangyayari sa mga tao, wala po nangyayari sa buhay ng mga taong inconsistent. Ano po? Sa trabaho, makikitang-kita po natin yan. Lahat po tayo dito nagtatrabaho. Trabaho ko ng 1 beses sa linggo. Meron mang ganon? Wala, hindi po ba? Sabi nga ni Apostle, hindi po ba kahit napuyat ka, hindi ka nakakatulog, papasok ka sa trabaho. Bakit sa trabaho ko lang consistent? Sa trabaho, ibibigay lang niya sweldo. Kay Lord, ibibigay niyan blessing. Na higit pa sa inaasahan mo. Kaya dapat maging consistent po tayo. Amen? Hallelujah. Kasi ang buhay mo magiging tabla-tabla lang if you will not be consistent with our walk with God. Okay? And knowledge of God with deeper faith, clearer insight, and fervent love for His precepts. Okay? Kaya nga po sabi ni Apostle, yung palagi mong pina-follow up, sister, kuya, brother, attend tayo ng church. Di ba? Pero hindi atin. So ano po kayang dahilan? Okay, kasi po wala po silang gutom. Wala po silang uhaw sa salita ng Diyos. Di po ba? Ayun po yung mga tunay na born again. Yung palagi pong nagugutom, palagi pong naghahanap ng salita ng Diyos. Okay, kaya yung katabi mo, ano yan, talagang born again yan. Okay, amen. Kasi kahit na inaantok di po ba, nandito pa rin. Okay. Okay. So what can we learn about moving forward? Paano ba tayo mag-move forward like Jesus? Of course, we have to move forward in faith. Lumakad po tayo na may pananampalataya. Hindi naman po palagi yung mood po natin, yung feelings po natin, pabago-bago po yan. Sitwasyon po natin, pabago-bago po yan. Nagkakaproblema po tayo sa trabaho, sa bahay, sa mag-asawa. Nagkakaroon po tayo, pero hindi po dapat tayo tumitigil sa pag-move forward sa ating pong pananampalataya. Okay? So ano po ibig sabihin no? It means to live or behave in a specified manner. Okay? Sino po dito yung pupunta ka ng lalakad ka na hindi ka humahakbang? Di mo ba? To advance. Ano pong gagawin po natin to advance? We have to step. Di ba? And then another step. And then another step. Ito yung pag-advance ng buhay. Hindi mo pwedeng manatili ka. Alam niyo po, ang oras tumatakbo. Kung hindi ka tatakbo, nakasama ng oras, maiiwanan ka. Kaya napakahalaga that we have to move forward in faith. Kahit na po yung ano nangyayari, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating Panginoon. Di maganda nangyari, tuloy-tuloy ka lang sa kay Lord. Diba? Nagka-problema ka, pinagalitan ka ng boss, tuloy-tuloy lamang po tayo kay Lord. Nagkasakit ka, tuloy-tuloy lamang po tayo kay Lord. Amen? So ano pong gagawin po natin? Move with complete trust and confidence in God's promises. Magtiwala po tayo sa lahat po ng Kanya po mga pangako. Pangako niya na hindi Kanya iiwan. Pangako niya na ipuprovide niya lahat-lahat ng mga pangangailangan mo. Pangako niya na pagagalingin ka niya pagka ikaw ay nagkakasakit. Pangako niya na kahit na ikaw ay mamatay, ay ikaw ay muling mabubuhay. Amen? Yun po yung dapat po nating panghawakan. And then number 2, of course, kanina sinabi na po natin to, step out of your comfort zones. Okay? Alam niyo po, being a Christian, hindi po komportable. May mga lugar na minsan nalalagay ka sa alanganin. Di ba? Because you're a Christian. Napaka-bless po natin. Bakit po? Kasi po sa ibang lugar, hindi po ba mag-worship ka lang, hindi ba? Hinahunting ka. Tama. Tayo, nandito, bless na bless. Ganda-ganda na itsura mo. Di ba? Sabi nga ni Apostle, di ba noon, alalahanin mo ang itsura mo 5 years ago. Di ba? Naka-duster ka, naka-tsinelas ka. Okay? Yung short mo, bigay lang sa'yo. Di ba? Kaya po, continue to step out of your
comfort zone. And then persevere with endurance. Ano ibig sabihin ng persevere with endurance? Dapat po maging matibay po tayo. Hindi po lahat ng oras ay maayos ang buhay. Of course, there will be some problems. There will be some trials. There will be some tests. So, tuloy-tuloy lamang po tayo. Amen? Sige nga, sikuin mo ng konti yung katabi mo. Sabi mo, basta tuloy-tuloy lang tayo. Okay, amen. Hallelujah. Sabi 2 Corinthians 5:7, I believe a lot of you knows this verse. Sabi for we walk by faith and not by sight. Dumakat po tayo na meron po pananampalataya. Huwag yung mga bagay na nakikita po natin. Kasi kung palagi ka lamang nakatingin sa sitwasyon mo, nako, mag-give up ka na. Okay? Pare-pareho na lang. Ang hirap-hirap ng buhay. Kung yan ang palagi mo i-deklara, magiging mahirap ang buhay mo. Okay? Huwag po tayong magpadala sa takot. Ano po nagiging kaaway po ng ating po pananampalataya? Minsan takot. Ano pa po? Pagdududa. Okay? Kaya huwag po tayong lumakad ng may takot, huwag po tayong lumakad ng may pagdududa, lumakad po tayo ng may pananampalataya. And then move forward in the Spirit. Okay? Ano nyo po? Jesus' life and ministry here on earth is what? Together with the Holy Spirit. Di ba? Jesus never did anything without the Holy Spirit. He relied on the Holy Spirit. Siya po'y umaasa palagi sa presensya ng Banal na Santong Espiritu. So, dapat po ganun din po tayo. Pag meron kang desisyon na gagawin, Holy Spirit, tama ba to? Okay, kaya we should always we should rely on the Holy Spirit. Be guided by the Holy Spirit and then surrender to Spirit's leading. Mag-surrender po tayo sa Kanya. Marami po siya mga bagay na hindi po natin nakikita. Hindi po natin nakikita na nakikita niya. Why? Because we are living in a spirit world. Physical and spirit world. Kaya magtataka ka, bakit ganun? Tagal-tagal mo na nagtatrabaho, hindi ka pa nakakaipon. Bakit kaya ganun? Yung sakit mo, hindi na gumaling. Di ba? Bakit kaya gano'n? Tuwing kababayad mo na ng utang, ito na naman, para naman kapos ka na naman. Di ba? Kaya po is very important for us to surrender to Spirit's leading. Okay? And then walk in the fruit of the Spirit. Lumakad po tayo na, ano po yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Wow, ang gagaling. Okay, hindi po ba? So, we must have a checklist from time to time. Meron pa ba akong love? Meron pa ba akong patience? Po ba? Meron pa ba akong self-control? Pagka busog na ako, nilabasan pa ba ako ng pagkain, makokontrol ko pa kaya? Di ba? Pag ako'y nagfa-fasting at may nagyaya ng Jollibee, makokontrol ko pa kaya? Hindi ba? Self-control. So, we have to move forward in the Spirit. And then sa Galatians 5:6, sabay-sabay po natin masahin. So, I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So, ano pa yung desire ng flesh? Alam niyo naman po yan. Pagka-desire ng flesh, tawag ng laman. Di ba? Ibig sabihin yun, minsan hinahatak po tayo sa kasalanan. Hinahatak po tayo sa bagay na hindi po nakapagbibigay ng ligaya kay Lord. Amen? Kaya dapat po tayo po ay lumakad ng ayon sa Espiritu. And alam po naman po natin na nais ng Spirit sa ating po buhay. Nais po niya na palagi po tayo nag-worship. Nais po niya na palagi po natin kasama yung ating po mga kapatiran, nagpapalakasan ng pananampalataya. Okay? And then move forward in love. Okay? What the greatest of commandment is love. Di po ba? Mahalin po natin ang ating pong Diyos, una sa lahat. Mahalin po natin ang ating pong kapwa. Hallelujah. Tulad ng pagmamahal sa ating pong sarili. And then we move forward. Let's continue to embrace Christ's love. Patuloy po nating namnamin. Patuloy po nating pagbulay-bulayin kung gaano tayo ka-love ni Lord. Amen. Hallelujah. Bakit po? Kasi po yung love po natin sa isa't isa, minsan po, ano po yan, parang stock market, bumababa, umakyat. Diba? Kahit po asawa po natin. Di ba? Minsan may sumpong. Di po ba? Kaya po, di po ba? Kaya let's continue to move forward in love. Tama po? Kasi ba pagka inisip po natin pag-ibig po ng ating po Panginoon, di po ba, na kahit na tayo ay palagi tayo nagkakamali, pero ganun, love na love pa rin tayo ni Lord.
Buhay pa rin tayo. Di ba? Kumakain pa rin tayo ng 5 beses isang araw. Di ba? Amen. Kahit wala kang pera, ang dami mo pa rin nabibili. Di ba? And then number 2, practice love in action. Okay? So ano po ibig sabihin practice love in action? Kung mainit ng ulo ng isa, tumahimik ka na. Okay? Di po ba? Actually po, God is teaching us extreme love. Tinuturo po sa atin ng Panginoon yung talagang extreme na pag-ibig. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pinagpipray ko pa rin po yan hanggang sa ngayon. Hindi po ba napakahirap? But God is teaching us to love kahit na po yung hindi po mga kaibig-ibig. Di ba? Yung katabi mo, hindi mo kilala noon yan. Hindi ka ibig-ibig. Pero, di ba? Pero ngayon ay kaibig-ibig na. Okay? Amen. And then, growing in love through the Holy Spirit. Palagi po natin tandaan, hindi po tayo mag-grow sa pag-ibig kung wala po ang Holy Spirit sa atin. Okay? Kaya napakahalaga po ng role ng Banal na Santong Espiritu sa ating pong buhay. Ephesians 5:2, sabay-sabay po natin ulit basahin. And walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Amen. So lumakad po tayo sa pag-ibig. Bakit? Si Jesus, minahal tayo. Kahit ang buhay po natin, wasak ang buhay po natin, nasa dilim po tayo, ang buhay po natin kasuklam-suklam, ang buhay po natin ay wala po tayong panahon sa Diyos, pero ganun ba man, minahal po tayo ng Diyos ng todo-todo. At ganun din naman po sa ating pong buhay, dapat po we have to offer our life as an offering unto Him. Hindi lamang po yung pera. No. This is only a very small amount that God is asking from us. Ang nais po talaga po niya yung ating pong buhay. Naialay po natin sa Kanya. Yeah. That's why I became a pastor. Kasi po, sinabi ni Lord sa akin, anak, buhay ko ang inalay ko. Buhay din ang inaasahan ko. At yun din ang inaasahan niya sa bawat sa po sa atin. Nialay po natin ang ating pong buhay sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kahit na po bata pa po tayo, whether you are in the 20s, or below 20s, or in the 30s, 40s, or 50s, or 60s, makatulad ko. Okay? Hallelujah. Dapat po, isa pong ating pong maging goal na i-offer po natin ang ating pong buhay po sa Kanya. And to have a sacrifice for Him. Amen po? Okay, kaya po, the last point po, we have to move forward by looking back at the cross. Okay? Ibig ko sabihin, we must always be very thankful. Dapat po palagi po tayo nagpapasalamat sa ginawa ng ating po Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, na kahit na siya ay walang kasalanan, siya ay naging kasalanan para sa ating lahat, para tayo ay maging katuwiran ng ating pong Diyos. Kinuha niya lahat ng ating pong mga kasalanan. Just imagine, hindi po ba? Napakadumi ng ating pong kasalanan, pero ito po inako po niya para po tayo ay maging malinis sa Kanya pong harapan. Okay? And then, He became a curse. Siya po ay naging sumpa para po tayo ay makaranas ng pagpapala. Siya po ay naging mahirap para po tayo ay yumaman. Not only in the form of money, mga kapatid, palagi po natin isipin, hindi po pera ang nais ng Panginoon na pagyaman po natin. Pagyamang espiritual, una sa lahat. Pagyaman ng pag-ibig, pagyaman ng kagalakan. Yun po yung ating pong isipin. Kaya po, palagi po tayong pupunta sa cross para alala po natin ang katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. And then Hebrews 12:2. Sabi dito, we do this, paano po natin gagawin ito? We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross. Sandali lang po, maganda po yung sabi dito, because of the joy awaiting Him. So mga kapatid, meron din pong kagalakan na naghihintay po sa bawat po sa inyo. Okay? Tandaan niyo po yung sinabi po ni Apostle, always begin with the end in mind. Dapat po, palagi po tayo ang ating pong isipan ay itutok din po natin doon po sa ating pong hahantungan. Okay? Because of the joy. And then He endured
the cross. Kaya kahit ano man ang pagdaraanan mo, kapatid, kaya mong malagpasan yan pagka ang mata mo ay nasa ating Panginoong Jesucristo. And disregarding, it's shame. Marami pong magpapahiya po sa atin. Marami pong hindi po maniniwala po sa atin. Marami pong itatakwil po tayo. Dahil sa ating pong paniniwala, pero magtuloy-tuloy lamang po tayo dahil alam po natin ang ating pong patutunguhan ay mas maganda kaysa sa ating pong kinalalagyan. Then now He is seated in the place of honor besides God's throne. Amen. Hallelujah. So, ilan po sa atin dito, sometimes you feel that you are stuck in life. Minsan nararanasan nyo na parang kayo hindi kumikilos. Parang nandiyan pa rin kayo. Tagal-tagal na pero parang walang pag-usad. Walang pag-asenso. Nararanasan mo na parang kang you are not really moving forward. Diba? May utang ka noon, nung naging Christian ka, may utang ka pa rin ngayon. May sakit ka, hindi umaangat ang iyong pananampalataya. So, maybe because of inconsistency. Diba ba? Kaya napakahalaga po mga kapatid that we have to check ourselves from time to time. Church ka ngayon, next week hindi na naman. Basa ka ng Bible, maaaring sunod na mga araw, hindi na naman. Nanalangin ka ngayon, nananalangin ka sa future mo, sa future ng iyong mga anak. Pero, you're not very consistent with it. Kaya minsan nararanasan natin na parang hindi umuusad ang ating pong buhay. Then you're very inconsistent with reading and meditating God's Word. Napakahalaga po na meditation. Pinagdiinan po yan ni Apostle Sarah last time. Na wag lang basa. Magbulay-bulay po tayo na salita po ng Diyos. Kung babalikan po natin ng Joshua 1:8, the secret of success is meditation of God's Word. Pagbubulay-bulay ng salita po ng Diyos. Kaya po, if you want to change, gusto niyo pong magkaroon ng pagbabago, pero hindi niyo po alam kung paano, nais ng Panginoon na lumaya ka ngayon. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po natin tumayo. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, can you repeat this prayer after me? Lord Jesus, please forgive me from my inconsistency, for not obeying your will, not fully surrendering myself unto you. Now my life is yours. Help me by the power of the Holy Spirit to move forward like Jesus. Hallelujah. Ako na po mananalangin, Panginoon, kilala mo ba sa po sa amin, Panginoon? You know that we are stuck. Paikot-ikot na lamang po ang aming pong buhay sa trabaho, sa boarding house, sa bahay po namin, sa church. Panginoon, ayaw na namin ng ganitong klase ng buhay. Nais po namin ang buhay po namin, Panginoon, ay meron po magandang patutunguhan. Patungo sa lugar na nais mo na marating ng bawat sa puso namin. Panginoon, tulungan mo bawat isa, O Diyos, na nahinto, O Diyos, sa pagsunod sa iyo. Walk with them. Bigyan mo sila ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng matinding excitement, ng matinding enthusiasm para lumakad na kasama ka. Maraming salamat, Panginoon. Mula sa umagang ito, O Diyos, we will move forward like you because we know that we have a great destiny with you. Hallelujah. Hallelujah.